Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na po ito ay rainy day kasi nga po typhoon signal number 1 po tayo dito sa Davao del Norte. So, pero ngayon pag-uusapan po natin ang bagyo na darating sa buhay ng mga ninong at mga ninang. Okay? Ngayon po, namumroblema ang mga ninong at mga ninang kung ano ang kanilang ibibigay sa kanilang mga inaanak. Either pera ba, laruan ba, damit ba, o ano ba, o meron bang ibibigay. No? To the extent po na nagtatago at hindi na nagpapakita si Ninong dahil ayaw nang magbigay. Pero number one reason po siguro yung marami siyang mga inaanak. No, ngayon po, mga ninong at mga ninang, huwag po kayo magtago. Magbigay kayo, magpakita kayo. Dahil bago nyo tinanggap ang responsibilidad bilang isang ninong at ninang, isiniraysay po sa inyo ito ng mga officiating ministers ng simbahan. Pare ba o pastor, in-explain po ito sa inyo kung ano ang responsibilidad nyo as second parent ng inyong inaanak. So malaki po dahil dito po involved po physically, materially, morally, and spiritually, no? Na tayo ay kaagapay, mga ninong at mga ninang kaagapay ng mga parents na magtulungan tayo sa kanila, makipag-alyansa tayo sa kanila na maging maganda ang paglaki ng mga inaanak natin. Okay, yan po ay credited po yan sa mga ninong at ninang, no? No. Tapos po ngayong araw na ito, ini-explain yan sa inyo, no? Halimbawa, mag-attend kayo ng binyag, niyayaya kayo. Huwag po kayo basta tanggap ng tanggap. At saka po, take note lang ha, take note. Ang makinukuha ngayon ng mga ninong at ninang, mga teenager. So, ano po ba't kaya ang magagawa ng mga teenager, no? Sa pag-nurture, spiritually, morally, physically, sa kanilang mga inaanak. No, medyo hindi po talaga ako sang-ayon diyan sa mga teenager na ginagawang ninong at ninang. Kayo po na mga adult na, kung may kukuha sa inyo na ninong at ninang ng kanilang mga anak, pag-isipan po ninyong mabuti. Pag-isipan 7 times 7 o kaya 99%. Pag-isipan nyo kung kaya ba ninyo ang responsibility na ibibigay sa inyong mga kamay. So, ngayon po, bago kayo pumirma, sa piece of paper, meron naman yan, sa piece of paper na document, ayan po, documented yan ha, na pinirmahan ninyo, after na in-explain sa inyo, pinirmahan nyo yan, pumirma kayo sa harapan ng officiating ministers, sa harapan ng mga parents, sa harapan ng mga tao na nasa loob ng simbahan na bisita, at lalong-lalo na po sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya hindi po kayo makadideny, no, na gagawin niyo yan ng alibay na hindi kayo magbibigay ng regalo. Now, come to think of it, within a year, kahit ngayong 2023 lang, nagawa po ba ninyo ang responsibilidad na ibinigay sa iyo? Physically, morally, materially, spiritually? Nagawa po ba ninyo sa inaanak niya yan? Now, kung hindi naman, bawi tayo, no? Kahit sa regalo lang, tuwing Pasko, maging mas mapasaya natin ang ating mga inaanak. Tayo naman po ang dahilan yan, di ba? Yung maliliit pa tayo, ganyan tayo pinalaki ng mga parents natin. Regalo, bagong damit, mga bagong laruan, may pera pa si ninong na binibigay, mga kasiyahan, mga pagkain, ganon. So, handed down to them, hangtod karon, yun pa rin ang kinalakihan ng ating mga anak hanggang sa sila na naman ang merong inaanak. So, ganun po. So, kaya mga ninong at ninang, huwag kayong magtatago. Huwag kayong maging maramot sa inyong mga inaanak, no? Pwede naman nating sabihin kung meron kayong pera na save. Ayan. Para pagdating ng Pasko, dahil napakadali ng panahon, meron tayong mabili, meron tayong mabigay sa ating mga inaanak. Okay. Now po, kasi nga ngayon, apektado ang mga ninong at mga ninang. Alam niyo kung bakit? May mga parent po na demanding, no? Demanding kung ano ang gustong regalo na ibigay sa kanilang mga anak. So, huwag kayong ganyan mga parent, no? Yung mga ninong at mga ninang, nagtatrabaho lang din yan sila, no? Marami din silang inaanak. So,
kung ano yung happiness na nagagawa ng mga regalo sa kanilang ng kanilang natatanggap, i-lift up na lang po natin yung mga bata, di ba? Pasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Hindi yung gusto natin na malaki sana ang regalo. No. Ngayong Pasko, sana po nakahanda na ang inyong mga regalo, basta wag lang po kayo magtatago. Magbigay tayo, wag tayo maging maramot sa kanila, no? So, it's all for now na sana po ma-meet natin ang mga lahat ng pangangailangan natin na dapat nating mabigay sa ating mga inaanak. So, God bless you. Merry Christmas. Peace with us all. So, bye-bye. Sana po si Ate Tina nakahatag sa inyo ng kahit konting kaalaman bahin sa parenting o second parent na kung meron kayong mga inaanak. Okay. Wow.